Kaya mo ba? Munang pasukin. Eventually, kapag nakakabili na sila ng sariling kotse, kami ako tinulungan kumita. Kikita rin naman ako. So, the best way and the fastest way to become successful, help others become successful. What's up mga brother? So ngayon, gandang opportunity na kasama natin si Miko, the Millennial Entrepreneur. Thank you, thank you. So mga brother, meron tayong mga question na itatanong sa kanya, which is, right now nakikita ko na makakatulong sa inyo ito ngayon, lalo na if you are into business, if you want to have a business na makakatulong sa paglago ng buhay mo at ng mindset mo. Anong message or advice mo sa mga tao na gustong pumasok sa gantong klaseng negosyo, which is real estate? Okay. Good question. Sa akin, actually, para hindi sa lahat, lahat ng klase ng business, ang KDK. Kailangan mo tandaan dyan is KDK. Una, kaya mo ba? Kahit ano reason yan, kaya mo bang gawin yung papasukin mo? Yun naman yung unang tanong dun eh. Pangalawa, kailangan mo isipin, dapat mo bang gawin? Malaman mo, dapat mo bang gawin yung papasukin ng business? Need ba siya? Kailangan. Kaya KDK, kailangan. Yung pangatlo, kailangan ba siya? Kailangan mo ba siya? Personal need mo ba siya? Kasi dun magsisimula yun. Dun mo madedevelop yung mindset. Kasi pagka hindi mo naman siya kailangan, wala kang gana, wala kang motivation. Hindi mo madidisiplina yung sarili mo. Wala kang pasensya pag nagfe-fail ka na. So, sa akin, ang lagi kong advice, it always starts with the mindset. Una, kailangan mo ba siya? Kaya mo ba siya? At saka dapat mo ba siyang gawin? Kung hindi yung sagot mo sa tatlo, or kahit isa lang dyan, hindi yung sagot mo, huwag mo nang pasukin. Kasi hindi ka magsasucceed. Magiging mediocre lang yung output mo. Hinahina lang, sayang lang oras mo. Maghanap ka na lang nung pwede mong paglaanan pa ng atensyon na tingin mo, kailangan ng kayo mo, pamilya mo, personal development mo, mga tao sa paligid mo, mga mahal mo sa buhay. Yun yung hanapin mo. Kung magre-real estate business ka, kailangan prepared ka with your mindset. Sure ka, kaya mo siyang gawin at sure ka na may pangangailangan, may need ito sa personality mo. Okay. Ang ganda ng sinabi mo, brother, Speaking of mindset na sinabi mo kanina, what are the specific mindset na kailangan para magtagumpay or mag-level up ka sa ganitong klaseng business? Oh, yun. Medyo tricky yan. Maraming sagot dyan sa tanong. Pero sa akin, pag tinatanong, ano bang qualification dyan? May educational requirement ba? May age requirement ba? Wala. Of course, experience and background is an advantage, but it's not a requirement. My only requirement is kailangan willing ka to learn, open ka to criticism, and most importantly, kahit gaano ka kagaling mag-aral, you have to be willing to put in the work. Lagi yung sinasabi ni Kobe Bryant. Theoretical lahat na matututunan mo sa mga seminar, sa mga orientation, pero it's all gonna be useless kung hindi mo gagawin yung trabaho. So dito talaga, execution is the most important but the most hard part of the job. Ako, ang mindset ko, kailangan mong gawin, nasabi sa'yo na dapat gawin mo. Kasi lahat ng mga mentors mo, hindi ka tuturuan ng mali niyan. Lalong-lalo na kapag ka sa real estate, kaya mga manager mo or sino nag-invite sa'yo. Tapos pagka kumita, kakikita sila eh. So kailangan mo lang gawin. Kailangan mo lang trabahuin. Hindi ka pinapahirapan, hindi ka pinaalila, hindi ka, di ba, baguhan ka. But pinagdaanan kasi nila. Ang biggest learning ko dun sa sinabi mo, brother, is the end of the day, it's all about taking action. Action, execution talaga. So last question, brother, nakita na natin, syempre ikaw, brother, may result ka na dito. And para sa mga hindi pa nag-uumpisa, ikaw na yung possible na yung buhay mo pinapangarap na nila. Ang question ko ngayon sa'yo, anong next vision mo? Ano pang mas grandest dream dito sa resulta na meron ka ngayon? Nung simula ako day one dito, syempre money-driven. Yeah. Bagong graduate, kailangan mo kumita. But eventually, as time goes by, ang naging parang passion ko, na-develop ko eventually, is nakaka-develop tayo ng mga individuals na na-i-improve yung buhay. Umalign siya with the mission and vision of Green Circle. Maliban sa nakakapag-provide tayo ng mga housing programs sa mga kababayan natin, more sa akin yung nakakatulong sa mga bagong invites. Yung light up ng first sale nila na makabenta, yun yung kinikilig ako eh. Makabenta sila na una, pangalawa, ma-receive nila yung first commission nila. Eventually, kapag nakakabili na sila ng sariling kotse, sa akin, matagal ko na siyang mission. Pero ngayon talagang sa dami ng lumalaki opportunity inventory natin, parang ang dami mong gustong tulungan kasi alam ko at sure ako, marami pa tayo mga kababayan na gustong umunlad sa buhay. Ko alam kung para sa sarili nila, para sa pamilya nila, o kaya baka para sa mga magulang, o kaya para sa mga kaibigan. So yun yung gusto kong makita na one day makapag-post sila sa Facebook na, alam mo yung before and after. Yung before, ito lang ako, ito ngayon na ako, ito na ako ngayon. And nakatulong ako, and nakakontribute ako doon. Yun yung gusto ko, gumawa at least, siguro 50 to 100 individuals
in the next 5 years. Yun yung goal natin. So parang being a millionaire to millionaire maker, ang grandest mission ng ginagawa. Yes. Yun yung isa sa goal talaga. Kasi ikaw lang yun, may enjoy mo, sarili mo. Siyempre, okay naman. Pero naniniwala rin naman kasi tayo sa law of attraction, sa gratitude. So, pag tinulong mo yun, at siyempre, hindi naman ako magpapaka-partir. Kung marami akong tinulungan kumita, kikita rin naman ako. So, iikot at iikot lang. So, sabi nga sa Green Circle lagi, the best way and the fastest way to become successful, help others become successful. So, tumulong ka ng isa, konting success. Kung tumulong ka ng 10, medyo okay na. Pero kung tumulong ka ng 100 na maging successful, bro, laki ng success na makukuha mo, di ba? Ang daming learnings ito mga brother. No? Kayo mga brother, if tingin mo kaya mong tumulong sa ibang tao na matulungan yung sarili nila into doing this kind of business, message us to know more para pag-usapan naman natin. So yun lang mga brother, Miko here, Lino here. See you again soon.